Magandang araw mga kababayan, narito po tayong muli para magbigay ng update sa inyo sa lagay ng panahon. October 3, 2024. Alamin natin yung pinaka-latest update kay Bagyong Julian at yung magiging kalagayan ng panahon ngayon sa loob ng 24 oras. At kung bago lang kayo dito sa channel, make sure to subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa lagay ng panahon. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, si Typhoon Julian ay humina na, ngunit patuloy pa rin ang dala nitong malalakas na hangin at ulan. Kasalukuyang si Julian ay nasa 265 kilometers hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Nasa labas ito ng PAR, merong lakas ng hangin 140 kilometers malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 170 kilometers per hour. Gumagalaw pa din ito ng mabagal sa hilagang silangan, although nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, nakataas pa din ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes. So para sa mga taga Batanes na nasa ilalim pa din ng Signal number 1, pwede kayong makaranas dyan ng malalakas na hangin na may bilis na 39 to 61 kilometers per hour. Bagamat humina na si Julian, may posibilidad pa rin ng minimal hanggang minor na pinsala. Sundin po ang mga abiso ng lokal na pamahalaan para manatiling ligtas. Inaasahan naman na tatama si Julian sa southwestern Taiwan ngayong umaga o hapon. Sa pagtama nito sa lupa, lalo itong hihina dahil sa malamig na tubig at mas mababang ocean heat content. Bagamat maaaring muling pumasok si Julian sa loob ng PAR, wala itong direktang epekto sa Pilipinas maliban sa Batanes. Ito naman po yung forecast ng Pag-asa sa lagay ng panahon ng bansa natin ngayong araw. Sa Batanes at Babuyan Island, inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm dulot ng Typhoon Julian. Na bagamat nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy pa rin nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Dahil dito may posibilidad ng flash floods o landslides sa mga lugar na mababa o madaling bahain. Patuloy po ang paalala sa ating mga kababayan sa mga nasabing lugar na maghanda at maging alerto. Sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, CAR, natitirang bahagi ng Cagayan Valley at Central Luzon, makakaranas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Ang mga pag-ulan na ito ay dulot ng true or extension ng Typhoon Julian. Sa Davao Region, Soc-Sargen at Caraga, ang panahon ay magiging makulimlim na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil naman sa epekto ng easterlies. Gaya sa ibang mga rehiyon, may posibilidad ng flash flood or landslide, kaya't mag-ingat at patuloy na mag-monitor sa mga abiso ng Pag-asa. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, asahan ang bahagyang maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers or thunderstorm na dulot ng localized thunderstorm. Bagamat maaaring hindi ito maging malawakang ulan, posibleng magdulot pa rin siya ng flash flood o landslides ang mga biglang malalakas na pag-ulan sa oras ng severe thunderstorms. Magdala po ng payong at maging handa sa mga biglang pagbabago ng panahon. So yun lamang po ang weather update natin for today. Salamat sa pakikinig at patuloy po tayong mag-ingat.